Sa isang bayan sa malayong probinsya, nakatayo ang isang kumbentong gawa pa sa lumang bato at kahoy. Matagal na itong bahagi ng kasaysayan ng lugar. Parang matandang punong ng akasya na nagugat na sa lupa at nakasaksi ng lahat ng pagbabago sa paligid. Dito ipinadala si Sister Elena, isang 28 taong gulang na dating guro, bago nagdesisyong magpatuloy sa landas ng pagiging madre. Tahimik at magalang si Elena, may ngiti na parang kayang magpakalma ng kahit sinong tao. Ngunit dala niya ang halong kaba at pananabik sa bagong yugto ng kanyang buhay. Pagdating niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng lumang kahoy na tila may mga kwento ng nakaraan. Ang mga dingding ay may bakas ng panahon at ang bawat yapak niya sa makitid na pasilyo ay lumilikha ng mahinang tunog na humahalo sa katahimikan ng paligid. Sa unang tingin, payapa ang kumbento. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Elena na hindi niya maipaliwanag. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Gaya ng pakiramdam ng isang batang nararamdaman ang presensya ng magulang kahit nakatalikod. Ipinakilala siya ng Madre Superiora sa lahat ng naninirahan doon, kabilang si Padre Samuel, ang pari ng bayan na madalas ring nasa kumbento upang magsagawa ng misa at mga siwa sa mga gawain ng simbahan. Matangkad, may maamong mukha at may boses na malalim at mabagal magsalita si Padre Samuel. Sa unang usapan pa lang nila, naramdaman ni Elena ang kabutihan nito, na para bang matagal na silang magkakilala. Tinulungan siya nitong magbaba ng mga gamit sa kanyang kwarto at doon niya unang napansin ang hardin na tanaw mula sa kanyang bintana. Maganda ang hardin, ngunit kakaiba ang ayos nito, masyadong maayos, masyadong pertekto, na para bang may nagbabantay dito ng sobra sa normal. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pagliligpit at pag-aayos, lumabas si Elena sa kapilya upang magdasal. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at malayong alon mula sa ilog ang maririnig. Ngunit habang nakaluhod siya at nakapikit, may biglang dumampi na malamig na simoy sa batok niya. Binuksan niya ang mga mata at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Binaliwala niya ito at nagpatuloy sa pagdarasal. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kilabot na nanatili. Parang may isang aninong hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam ng balat. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Elena sa pagtulong sa mga gawaing kumbento. Paghahanda ng bulaklak para sa altar, pag-aalaga sa maliit na taniman ng gulay, at pagtuturo ng katekismo sa mga bata sa bayan. Ngunit sa bawat gabi, paulit-ulit niyang nararamdaman ang malamig na presensya sa paligid. Minsan, habang nakadungaw siya sa bintana, napansin niyang may mga dahong gumagalaw sa hardin kahit walang hangin. Isang mabilis na anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin at nang lingunin niya, wala na itong bakas. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka pagyud lang siya at bunga lang ito ng imahinasyon. Isang hapon, nadaanan siya ni Padre Samuel sa may pasilyo. Napansin nitong tila may iniisip si Elena at tinanong kung ayos lang siya. Saglit siyang nag-atubili bago ngumiti at sinabing baka naninibago lang siya sa bagong kapaligiran. Sa totoo lang, gusto niyang ikwento ang mga kakaibang nararamdaman niya, pero pinili muna niyang manahimik. Parang may parte sa kanya na nagsasabing hindi pa ito ang tamang oras upang magbukas. Hindi niya alam na habang sila'y nag-uusap, sa di kalayuan, may isang nilalang na tahimik na nakamasid mula sa lilim ng punong akasya. Ang mga matay tila kumikislap sa dilim, para bang nagbibilang ng bawat sandaling lumilipas. Sa ikalawang linggo ni Elena sa kumbento, mas naging malinaw sa kanya na may kakaibang presensya talaga sa paligid. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng pananahimik sa kapilya, tumayo siya mula sa upuan at naglakad papunta sa pintuan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad,
Bigla siyang napahinto nang marinig ang mahinang pagbanggit ng kanyang pangalan. Mula ito sa direksyon ng bintana, mababa ang tono at halos parang hininga lang na dumampi sa hangin. Agad niyang nilingon ang paligid, pero wala siyang nakita kundi ang maitim na ulap na tumatakip sa buwan sa labas. Sinubukan niyang tawagin kung may tao, ngunit tanging katahimikan lang ang sumagot. Kinabukasan, habang inaayos ang mga bulaklak sa altar, napansin ni Elena ang kakaibang pagod na nararamdaman niya. Para bang magdamag siyang binabantayan ng isang hindi nakikitang nilalang. Dumating si Padre Samuel upang kumustahin siya at nag-alok na magpahinga muna. Bagaman mabait ang tono ng pari, hindi maikakaila na may halong pag-alala sa mga mata nito. Nais sana ni Elena na magtanong kung alam ba nito ang anumang kakaibang bagay tungkol sa kumbento. Ngunit pinili niyang huwag muna. Mas gusto niyang obserbahan ang mga pangyayari bago maglabas ng tanong na baka magdulot ng maling impresyon. Kinagabihan, nagpasya si Elena na maglakad sa paligid ng kumbento matapos ang dasal bago matulog. Tahimik ang harbin, tanging tunog ng mga kuliglig at paminsang pagaspas ng dahon ang maririnig. Ngunit habang siya'y papalapit sa malaking puno ng akasya, nakaramdam siya ng kakaibang lamig, hindi dulot ng hangin. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Pinilit niyang huwag lumingon, ngunit ramdam niya ang presensya sa kanyang likuran. Nang marating niya ang pintuan ng kumbento at hawakan ang seradura, muling narinig ang kanyang pangalan. Mas malinaw, mas malapit at parang may bahid ng lambing. Agad niyang binuksan ang pinto at pumasok. Isinara ito ng mariin, ngunit kahit nakasara na, parang nanatili ang lamig sa kanyang balat. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na niyang napapansin ang mga maliliit na senyales na mayroong nanonood sa kanya. Kapag nag-iisa siya sa silid-aklatan upang magbasa ng kasulatan, biglang gumagalaw ang kurtina kahit sarado ang bintana. Sa kusina, may pagkakataong nahuhulog ang mga gamit mula sa estante kahit walang lumalapit dito. At sa gabi, habang natutulog, may mga pagkakataong nagigising siya sa pakiramdam na parang may nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Kapag binubuksan niya ang mga mata, wala siyang nakikitang tao, ngunit laging may naiwan na amoy ng basang lupa at sariwang dahon. Naging kapansin-pansin din sa kanya na tuwing kausap niya si Padre Samuel, may mga kakaibang tunog sa paligid. Minsan, habang nagpapaliwanag ang pari tungkol sa darating na pista ng bayan, biglang may maririnig na tila pagaspas ng mga dahon sa labas kahit tirik ang araw at walang kahit kaunting hangin. May mga pagkakataon ring parang may mahinang yabag sa pasilyo, ngunit kapag sinilit, walang tao. Hindi maipaliwanag ni Elena kung bakit parang lalo lamang lumalakas ang presensyang iyon kapag nasa paligid si Padre Samuel. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang kwarto, biglang nahulog mula sa maliit na altar ang kanyang rosaryo. Napayuko siya upang damputin ito, ngunit bago pa niya maabot, isang mainit na kamay ang biglang sumalo dito at inabot sa kanya. Napatingala siya ng mabilis at para bang kumurap ang kanyang paningin, sa isang iglap, nakita niya ang isang matangkad at matikas na lalaking nakatayo sa harap niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, parang naglaho itong parang usok. Naiwan siyang nakatingin sa hawak na rosaryo, ramdam ang init na parang hindi pa naglalaho mula sa kamay na nag-abot nito. Lumipas ang ilang oras, bumalik si Elena sa kapilya upang muling magdasal. Hindi niya maiwas ang itanong sa sarili kung dapat ba niyang ikwento ang mga karanasan kay Padre Samuel. Ngunit sa kanyang pag-iisip, unti-unti niyang nararamdaman na mayroong isang bagay o isang nilalang na nagbabantay sa kanya. Hindi niya alam kung ito'y para sa kanyang proteksyon
o para pigilan siya sa isang bagay na hindi pa niya nauunawaan. Habang nakapikit siya sa panalangin, muli niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa batok niya. Kasunod ang mababang tinig na halos parang bulong sa kanyang tainga. Ang tinig na iyon, bagaman mahina, ay puno ng kakaibang damdamin. Tila babala, tila utos, ngunit higit sa lahat, tila selos na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtuturo ng katekismo at paghahanda para sa misa, napagpasyahan ni Elena na magbukas ng bintana sa kanyang kwarto upang makalanghap ng sariwang hangin. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsang pagtahol ng aso sa malayo. Habang nakatingin siya sa hardin, napansin niyang kakaiba ang liwanag ng buwan. Parang mas maliwanag ito kaysa karaniwan at may malamlam na sinag na tila nakatutok lamang sa punong akasya. Sa isang iglap, isang matangkad na anino ang humakbang palabas mula sa dilim ng punong iyon. Dahan-dahan itong lumapit at habang papalapit, mas lumilinaw ang mga katanian nito. Isa itong lalaking hindi pangkaraniwan ang anyo, matangkad, matikas ang pangangatawan, at may mukha na parang inukit mula sa pinakamagandang imahinasyon. Ang kanyang mga mata ay may kataibang ningning, tila may pinagmumulan ng sariling liwanag. Ang balat niya, makinis at may banayad na Hindi agad nakapagsalita si Elena, nanginginig sa pagitan ng kaba at pagkabighani. Ang lalaki ay tumigil ilang hakbang mula sa bintana at ngumiti ng may misteryo. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Arel, at sa tinig niyang mababa at malinaw, sinabi niyang matagal na niyang inaabangan ang araw na makilala siya. Ayon kay Arel, siya ay naninirahan sa lugar na ito bago pa itayo ang kumbento. Ibinahagi niyang matagal na niyang minamasdan si Elena mula nang dumating ito at napansin daw niya ang kakaibang liwanag na dala ng presensya nito. May halong lambing at babala ang kanyang boses nang sabihin niyang mag-ingat si Elena lalo na sa mga taong malapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Elena kung bakit, ngunit matapos banggitin ni Arel ang pangalan ni Padre Samuel, napuno ang boses nito ng malamlam na lamig. Sinabi ni Arel na hindi mapagkakatiwalaan ang pari at na may mga lihim itong hindi sinasabi. Agad siyang tumanggi at sinabing wala siyang dahilan upang magduda sa kabutihan ni Padre Samuel. Ngunit si Arel, sa halip na umatras, ay tumitig sa kanya ng matagal na para bang sinusuri ang kanyang puso. Bago siya tuluyang maglaho sa liwanag ng buwan, iniwan niya ang mga salitang, "Hindi lahat ng mabuti sa tingin ay mabuti sa puso." Kinabukasan, parang walang nangyari, ngunit hindi maalis ni Elena ang imahe ni Arel sa kanyang isipan. Habang tumutulong siya sa kusina, naiisip niya ang matalim ngunit banayad na titig nito at ang paraan ng pagkakasabi ng kanyang pangalan na parang musika ngunit may dalang bigat. Sinubukan niyang magdasal ng mas matagal sa kapilya, baka sakaling mawala sa isipan niya ang lahat ng iyon. Ngunit sa bawat paglapit ni Padre Samuel upang kumustahin siya, nararamdaman niya ang kakaibang tensyon. Sa hapon ding iyon, habang nadidilig ng mga halaman sa hardin, napansin niyang may isang dahon ng rosas na may patak ng tubig kahit hindi pa siya nagsisimulang magdilig. Kinuha niya ito at napansin ang kakaibang bango, mas matamis kaysa karaniwan, na agad nagpaalala sa kanya ng presensya ni Arel. Sa gilid ng kanyang paningin, may mabilis na anino dumaan, at sa kabila ng kanyang pagtatangka na sundan ito ng tingin, wala siyang nahuli kundi ang bahagyang paggalaw ng mga damo. Nang sumapit ang gabi, pinilit ni Elena na huwag lumapit sa bintana. Ngunit parang may humihila sa kanya upang muling silipin ang hardin. At nang sumilip siya, hindi niya nakita si Arel. Ngunit ramdam niya ang malamig na simoy na dati na niyang naramdaman sa presensya nito. May halong pangumulila at kaba ang kanyang naramdaman. Hindi niya alam kung bakit siya naapektuhan ng ganoon ng isang nilalang na ngayon pa lang niya nakita ng malinaw. Ngunit tila may kakaibang koneksyon na nabuo sa loob lamang ng ilang saglit.
Sa kaloob-looban niya, alam ni Elena na ang gabi ng kanilang pagkikita ay simula ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay sa kumbento. Isang pagbabago na hindi niya alam kung ikabubuti o ikapapahamak niya. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Si Arel ay hindi basta nilalang. At ang dahilan ng paglapit nito sa kanya ay mas malalim kaysa sa mga salitang iniwan niya bago maglahok. Mula ng unang gabi ng kanilang pagkikita, hindi na nawala sa isipan ni Elena ang kakaibang anyo at presensya ni Arel. Subalit sa mga araw na lumipas, mas napansin niya ang mga kakaibang pangyayari tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataong makausap si Padre Samuel. Minsan, habang sila'y magkasamang nag-aayos ng mga gamit sa maliit na silid sa tabi ng kapilya, biglang may narinig silang malakas na pagaspas ng dahon mula sa hardin. Walang hangin noong oras na iyon. At kahit pareho nilang narinig, pinili ni Padre Samuel na hindi na lang ito bigyang pansin. Ngunit sa loob-loob ni Elena, alam niyang hindi iyon basta ihip ng hangin. Sa mga sumunod na araw, tila mas naging madalas ang presensya ni Arel. Habang nagwawalis siya sa pasilyo, mararamdaman niyang may malamig na simoy na dumarampi sa kanyang braso. Nakasabay nito'y may mga yabag na mabigat ngunit mabilis na nawawala. Kapag siya'y nag-iisa sa silid-aklatan upang magbasa ng mga kasulatan, minsan ay bigla na lamang magsasara ang isang libro na wala namang humahawak. Ngunit ang pinakakaiba ay tuwing makikipag-usap siya kay Padre Samuel, palaging may tila humaharang sa paligid nila, isang pakiramdam na may nanonood at hindi masaya sa kanilang pag-uusap. Isang hapon matapos ang klase sa mga bata, dumiretso si Elena sa hardin upang ayusin ang mga paso ng halaman. Doon niya nakita ang tanyang rosaryo na naiwang nakabitin sa sanga ng isang maliit na puno. Pinagtaka niya kung paano ito napunta roon dahil alam niyang hindi niya iyon dala sa hardin. Nang akmang kukunin na niya, isang kamay ang biglang sumalo rito at inabot sa kanya. Mainit ang palad na iyon at bago pa man siya makapagsalita, tumambad sa kanya si Arel. Nakatayo sa harap niya at tila seryosong nakatingin. May bahid ng lambing sa kanyang mga mata, ngunit halatang may tinatagong pagkainis. Muling binalaan ni Arel si Elena na mag-ingat kay Padre Samuel. Sinabi niyang hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay tunay na may mabuting layunin. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang tono ng kanyang boses. May halong selos, isang damdaming hindi niya tinatago. Sinubukan ni Elena na ipaliwanag na walang masama sa pagiging magkaibigan nila ni Padre Samuel, ngunit tila hindi kumbinsido si Arel. Bago siya umalis, iniwan niya ang mga salitang, "Hindi mo alam kung ano ang nakaraan niya." Iniwan siyang naguguluhan at may halong kaba. Dahil sa kabila ng matikas at maamong anyo ni Arel, ramdam niya ang bigat ng emosyon nito, lalo na kapag nababanggit ang pari. Kinagabihan, habang si Elena ay nasa kapilya para sa kanyang dasal bago matulog, muli niyang naramdaman ang kakaibang lamig na palaging kaakibat ng presensya ni Arel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita. Sa halip, parang naroon lang siya sa dilim, nanonood, nakikinig sa bawat salitang binibigkas ni Elena sa kanyang panalangin. At sa tuwing babanggitin niya sa isip ang pangalan ni Padre Samuel, mas lalong bumigigat ang hangin sa paligid. Hindi niya maiwasang mag-isip kung hanggang saan hahantong ang pag-uugali ni Arel. At kung ito ba ay bunga ng pag-aalala o ng matinding selos. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Elena na umiwas sa mga sitwasyong maaaring magtagpo sina Arel at Padre Samuel. Ngunit mahirap itong gawin dahil halos araw-araw ay may gawain siya kasama ang pari, lalo na sa paghahanda para sa nalalapit na pista ng bayan. Kapag naroon si Padre Samuel, napapansin niya ang maliliit na pagbabago sa paligid. Mga dahon na biglang nahuhulog kahit walang hanin, mga bulaklak na tila nanlalanta kahit bagong dilig. At minsan ay may mga ibong biglang lilipad na para bang may tinatakasan.
Lahat ng iyon ay nagpapaalala sa kanya ng selos at babala ni Arel. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kwarto at nagbabasa ng lumang aklat ng dasal, napansin niyang ang liwanag mula sa lampara ay unti-unting humihina. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niyang may aninong dumaan sa hardin. Mabilis at mahirap hulaan kung sino. Bumaba ang kanyang tingin at doon niya namalayang nakatayo sa lilim ng punong akasya si Arel. Nakatingin sa kanya na may bakas ng lungkot at pag-aalala. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya lumapit o nagsalita. Parang sapat na sa kanya na makita lamang si Elena mula sa malayo. Habang siya'y nakatitig pabalik, napagtanto ni Elena na ang ugnayan nilang dalawa ay unti-unting nagiging komplikado. May halong pag-aalala, takot at isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Isang damdaming pinipilit niyang itanggi ngunit alam niyang naroon. At sa kaibuturan niya, ramdam niyang ang selos ni Arel ay hindi basta kapritso lamang. May mas malalim itong dahilan na hindi pa niya alam. Ngunit alam niyang darating ang panahon na malalaman niya ang katotohanan at maaaring magbago nito ang lahat. Isang hapon, matapos ang pananghalian, nagpaalam si Elena sa ibang madre na maglilinis siya sa hardin. Maganda ang panahon at maliwanag ang sikat ng araw. Ngunit habang nag-aayos siya ng mga paso malapit sa gilid ng bakod, narinig niya ang mga yabag sa likod niya. Akala niya ay isa lamang itong kasamang madre, ngunit paglingon niya, nagulat siya nang makita si Padre Samuel na nakatayo at nakatingin sa kanya. Hindi ito tulad ng karaniwang maamong tingin ng pari. May kakaibang tensyon sa kanyang mga mata, parang may gusto itong itanong, ngunit pinipigilan ang sarili. Nagulat si Elena nang mapansin na ang tingin ng pari ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa bakanteng espasyo sa tabi niya, na para bang may ibang tao roon na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nagmadaling lumapit si Padre Samuel at pinanong kung ayos lang siya. Sabi nito, may nakita raw siyang aninong nakatayo malapit sa kanya habang nakayuko siya sa halaman. Lalo pang nagulat si Elena nang malaman niyang matagal nang napapansin ng pari ang ganitong presensya sa paligid. Hindi lamang ngayon. Inamin ni Padre Samuel na ilang beses na niyang naaminag ang isang matangkad na figura sa may punong akasya. Ngunit tuwing susubukan niya itong lapitan, bigla itong naglalaho na parang usok. Wala raw masama sa intensyon niyang alamin kung sino o ano ang nilalang na iyon, pero batid niya na may connection ito kay Elena. Nag-atubili si Elena kung dapat ba niyang ikwento kay Padre Samuel ang tungkol kay Arel. Sa huli, dadpa siya siyang magsalita. Isinalaysay niya ang unang gabi ng kanilang pagkikita, ang manasalitang binitiwan nito at ang paulit-ulit na babala na mag-ingat sa pari. Tahimik lamang na nakikinig si Padre Samuel habang naatingin sa malayo, hawak ang rosaryo sa kanyang bulsa. Nang matapos si Elena, huminga ng malalim ang pari at sinabing wala siyang masamang layunin sa kanya. Ipinaliwanag niya na bilang pari ng bayan, tungkulin niyang tiyakin na ligtas ang lahat sa kumbento. Kinagabihan, habang tahimik na nagdarasal si Elena sa kanyang silid, naramdaman niyang biglang bumigat ang paligid. May presensya na namang naroon at hindi siya nagkamali nang makita si Arel sa gilid ng bintana. Malamig ang kanyang mga mata at may bahid ng galit sa kanyang tinig nang sabihin, "Bakit mo siya pinaniniwalaan? Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin." Nagtangkang magpaliwanag si Elena, ngunit tila hindi interesado si Arel sa rason. Sabi nito, matagal na niyang binabantayan ang lugar na ito at alam niyang may mga bagay sa nakaraan ni Padre Samuel na hindi nito sinasabi. Hindi niya binanggit ang mga detalye, ngunit malinaw sa kanyang anyo na hindi ito basta selos lamang. May halong takot at pag-aangkin. Sa kabila ng matigas na pananalita ni Arel, napansin ni Elena ang bahagyang pangungusap sa huli nito na tila nag-aalala rin siya. Sinabi ni Arel na kung ayaw niyang mapahamak,
dapat ay umiwas na siya sa pari. Hindi na nagdagdag pa ng paliwanag at nawala na lamang ito. Naiwan si Elena na may halong pagkalito at kaba. Hindi niya alam kung sino ba talaga ang dapat niyang paniwalaan. Ang isa ay nilalang na ngayon pa lamang niya nakilala, ngunit tila handang ipaglaban siya. At ang isa naman ay isang pari na matagal nang gumagabay at nagbibigay ng kapanatagan sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa pista, nagtanong si Elena kay Padre Samuel tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi ito agad sumagot at tila nag-iwas ng tingin. Ngunit kalaunan ay nagsabing hindi lahat ng kwento ay kailangan niyang malaman sa ngayon. Bago pa siya makapagtanong muli, may isang madre na dumating at nag-utos sa kanya ng ibang gawain, kaya hindi na natuloy ang usapan. Ngunit sa loob-loob ni Elena, alam niyan may mas malalim pang dahilan kung bakit ganoon ang reaksyon ng pari. At sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay malapit nang magbanggaan ng harapan si Padre Samuel at si Arel. Isang gabi, malapit na sa hating gabi, habang natutulog ang buong kumbento, biglang nagising si Elena sa mahina ngunit malinaw na tunog ng yabag sa pasilyo. Hindi iyon ang normal na tunog ng mga madre na lumalakad. Mas mabigat, mas mabagal, at tila may kasamang malamig na hangin na dumadaan sa ilalim ng pinto. Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa bintana upang silipin ang labas. Sa may gilid ng hardin, tanaw niya ang isang aninong pamilyar, si Arel, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatingin sa direksyon ng kumbento na parabang may hinihintay. Ngunit bago pa siya makapagtaka kung bakit ito naroon sa oras na iyon, biglang bumukas ang pinto ng kumbento mula sa loob at lumabas si Padre Samuel. Hindi na sumunod si Elena at nanatili sa bintana. Mula sa kanyang kinaroroonan, malinaw niyang nakita ang pagkakatagpo ng dalawa. Hindi ito maituturing na isang simpleng pagkikita lamang. May tensyon na agad na bumalot sa paligid. Tumigil si Padre Samuel ilang metro mula kay Arel. Hawak ang rosaryo sa kanyang kanang kamay at diretsong tumingin dito. Si Arel naman ay hindi umiwas. Nakapamewang at nakatayo ng matatag. Ang mga matay puno ng malamig na hamon. Hindi na nagsimula ng mahabang pagpapakilala ang pari. Sa halip, diretsong sinabi nito, "Kung anuman ang pakay mo kay Sister Elena, tapusin mo na. Hindi kanya kailangang guluhin." Ang boses ni Padre Samuel ay mababa ngunit matalim. Bahagyang ngumiti si Arel, ngunit hindi iyon ngiti ng kasiyahan. "Guluhin?" sagot niya. "Hindi ako ang gumugulo sa kanya. Ako ang nagbabantay sa kanya. At ikaw, Padre, ang dapat lumayo." Sa halip na umatras, mas lumapit si Padre Samuel. Hindi mo siya pag-aari. May sariling desisyon si Sister Elena. At kung tunay kang nagmamalasakit, hindi mo siyang hahayaang mabuhay sa takot. May sandaling katahimikan na tila huminto ang paligid. Tanging tunog ng mga dahon sa punong akasya ang maririnig. Ngunit iyon ay biglang naputol na bahagyang umangat ang hangin, halos bumalot sa paligid ng dalawang lalaki. At ramdam ni Elena kahit mula sa bintana ang malamig na enerhiyang iyon. Hindi nagtagal at sumingit si Elena, hindi na kayang panoorin ang tensyon. Mabilis niyang binuksan ang pinto at tumakbo papunta sa kanilang kinaroroonan. "Tama na," sabi niya, humihingal at halatang kabado. Tumigil ang dalawa ngunit hindi agad inalis ang tingin sa isa't isa. Lumapit siya kay Arel at marahang hinawakan ang braso nito. Hindi ganito ang paraan para ayusin ito. Saglit na tumingin si Arel sa kanya at bagaman hindi nawala ang lamid sa kanyang mga mata, bahagya itong lumuwag. Bago umalis, sinabi nito, "Isipin mo ang sinabi ko. Hindi mo pa siya kilala tulad ng pagkakakilala ko." At tulad ng dati, nawala na lang siya na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Padre Samuel na nakatingin sa direksyon kung saan naglaho si Arel. Halatang hindi pa rin kampante. "Hindi ko alam kung ano ang gusto niya, Elena," sabi ng pari.
pero sigurado akong hindi siya basta ordinaryong nilalang. Hinawakan nito ang balikat niya at sinabing mag-ingat sa mga susunod na araw. Sa kanyang boses, may halong pag-aalala at isang bagay na tila hindi nito masabi ng direkta. Pagbalik nila sa kumbento, hindi kaagad nakatulog si Elena. Nakaupo siya sa gilid ng kama, iniisip ang nangyari. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang dalawang mundo na tila handa ng magsalpukan. Ang mundong kinalakan niya at ang mundong pinagmumula ni Arel. Hindi niya alam kung saan siya dapat tumayo. Ngunit malinaw sa kanya na hindi ito matatapos sa simpleng pag-uusap lamang. At sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang naramdaman nang makita ang dalawang lalaki na nagkatitigan. Isang takot na baka sa susunod nilang pagkikita, hindi na lang salita ang mabiging sandata. Kinabukasan, pinili ni Elena na magtungo sa hardin ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Gusto niyang makapag-isip ng tahimik at makalayo muna sa bigat ng tensyon na naramdaman niya kagabi. Umupo siya sa isang lumang bangko sa ilalim ng lilim ng punong santol. Pinagmamasdan ang mga sinag ng araw na dumarampi sa mga dahon. Hindi niya namalayan na may mahinang yabag na papalapit hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses ni Arel mula sa likuran. Alam kong iniwasan mo ako ngayong mga nakaraang araw, aniya sa mababang tinig, pero kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon si Arel, nakatayo sa liwanag ng umagang iyon. Ngunit sa kabila ng ganda ng kanyang anyo, may halatang pagod at lungkot sa kanyang mukha. Umupo ito sa kabilang dulo ng bangko, hindi masyadong malapit, ngunit sapat para maramdaman ni Elena ang malamig na presensya na dala nito. Tahimik muna silang dalawa bago sa wakas ay nagsalita si Arel. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo nang hindi ka matatakot. Pero kailangan mong malaman na hindi ako sanay sa ganito, sa pakiramdam ng takot na mawalan ng isang tao. Tahimik lang si Elena at hinayaan siyang magpatuloy. Matagal na akong namumuhay nang walang iniintinding iba kundi ang pagprotekta sa lupaing ito. Dumadaan ang mga tao, madre man o pari, at pagkatapos ay umaalis din sila. Wala ni isa na nagtagal hanggang sa dumating ka. Saglit na natahimik si Arel, tila hinahanap ang tamang salita. Hindi ako nagsiselos dahil lang sa pari. Nagsiselos ako dahil alam kong may mundo ka na hindi ko kayang sakupin. At may mga taong kayang makasama ka nang higit kaysa kaya ko. Napabuntong hininga si Elena. Ramdam ang bigat sa boses ni Arel. Arel, hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo. Hindi ko iniisip ang tungkol sa inyo ni Padre Samuel sa paraang iniisip mo. Ngunit umiling si Arel, tila hindi kumbinsido. Hindi mo pa siya kilala, Elena. May mga lihim siya na hindi mo magugustuhan kapag nalaman mo. At kapag dumating ang araw na iyon, gusto kong nandito ako para sa iyo. Ang huling linyang iyon ay mas mahina, halos parang bulong. Saglit silang nanatiling tahimik at tanging tunog ng mga ibon at hangin ang maririnig. Sa kabila ng malamig na presensya ni Arel, may kakaibang init sa kanyang tinig kapag sinasabi niyang nag-aalala siya. Hindi iyon tulad ng pagmamalasakit na ipinapakita ni Padre Samuel. Mas personal, mas mabigat at may halong damdamin tila lumalampas na sa simpleng pagprotekta. Para kay Elena, iyon ang unang pagkakataon na malinaw na niyang narinig mula kay Arel ang isang uri ng pag-amin kahit hindi diretsahang sinabi. Bago umalis si Arel, tumingin ito ng diretsyo sa kanya at muling nagsalita. Hindi ako perpekto, Elena, at marahil hindi rin ako laging tama. Pero kung may isang bagay na sigurado ako, iyon ay hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Pagkasabi nito, tumayo siya at tuluyang naglaho sa pagitan ng mga puno, gaya ng nakagawian. Naiwan si Elena sa bangko, iniisip ang bawat salitang narinig niya. Sa isang banda, ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Arel, ang pag-aalalang tila walang kapalit. Sa kabilang banda, hindi niya rin matanggal sa isip ang sinabi nito tungkol kay Padre Samuel. Alam niyang darating ang araw
na kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Pero para sa ngayon, pinili muna niyang manatili sa gitna, sa pagitan ng dalawang mundong tila magkaibang-magkaiba, ngunit parehong gumahatak sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng araw na iyon, malinaw sa kanya na ang ugnayan nila ni Arel ay hindi na basta simpleng pagkakailala, kundi isang koneksyon na maaaring magbago ng buong takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang mag-usap sila ni Arel sa hardin, napansin ni Elena na tila nagbago ang kilos ni Padre Samuel. Hindi na ito kasing dalas magpakita sa kanya at kapag nagkikita man sila, madalas ay saglit lamang ang usapan. Sa una, inakala niyang abala lang ito sa paghahanda para sa nalalapit na pista. Ngunit nang lumaon ay napansin niyang may mga oras na bigla itong nawawala nang walang sinasabi. At pagbalik ay may dalang mga bagay na hindi niya karaniwang nakikita sa kumbento. Minsan may dala itong mga halamang pinatuyo, minsan naman ay parang mga lumang anting-anting na gawa sa kahoy at buto. Nagtataka si Elena kung para saan ang mga iyon, ngunit pinipili ni Padre Samuel na umiwas sa mga tanong. Isang gabi, matapos ang hapunan, napagpasyahan ni Elena na dumaan sa likurang bahagi ng kumbento para magdala ng mga lumang bulaklak sa tambakan. Habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng bakuran, nakarinig siya ng mahihinang boses na nagmumula sa gilid ng bakod. Maingat siyang lumapit at doon niya nakita si Padre Samuel na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na barong at may bit-bit na lumang bayong. Hindi niya masyadong marinig ang buong usapan, ngunit malinaw na narinig niya ang ilang salitang tumatak sa kanyang isip. Proteksyon, bantay, at paligid ng kumbento. Nakita rin niyang iniabot ng matanda sa pari ang isang maliit na supot na tila may lamang pulbos o durog na dahon. Mabilis itong tinanggap ni Padre Samuel at itinago sa ilalim ng kanyang sutana. Dahil ayaw niyang mahalata, agad na bumalik si Elena sa pasilyo at nagkunwaring walang nakita. Ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Kung ang mga bagay na iyon ay para sa proteksyon, sino o ano ang pinoprotektahan nila laban kanino? At bakit parang ginagawa iyon ni Padre Samuel ng palihim? Kinabukasan, habang abala si Elena sa pag-aayos ng mga tela para sa kapilya, napansin niyang may bahagyang amoy ng pinatuyong halaman na nanggagaling sa paligid ng altar. Hindi ito karaniwang amoy ng insenso na ginagamit nila sa misa. Mas matapang ito at may halong parang usok ng nasunog na kahoy. Nang mas mapansin niya, may manipis na pulbos na nakakalat sa sahig malapit sa paanan ng altar. Halos hindi halata kung hindi tititigan. Nais niyang magtanong kay Padre Samuel, ngunit nag-atubili siya. Baka magtunog pangungusisa ang dating at magdulot lang ng panibagong tensyon. Sa sumunod na gabi, muling nagising si Elena na mas maaga kaysa sa kanyang karaniwang oras ng pagdarasal. Dumaan siya sa pasilyo patungo sa kapilya upang magdasal ng ilang oras bago ang madaling araw. Habang papalapit siya sa pintuan, napansin niyang may bukas na bintana sa gilid at mula roon ay tanaw niya si Padre Samuel na muling kausap ang parehong matandang nakita niya noong isang gabi. Ngayon, mas malinaw niyang naririnig ang mga salita. Binabanggit ng matanda na may nilalang na matagal nang nagbabantay sa kumbento, ngunit nagiging mas madalas na ang pagpapakita dahil sa presensya ni Elena. Narinig din niya ang matanda na sinasabing hindi lahat ng nilalang na nagbabantay ay may mabuting layunin at na ang ilan ay may sariling hangarin na maaaring magdala ng panganib. Natigilan si Elena sa narinig. Alam niyang si Arel ang tinutukoy ng matanda, ngunit hindi niya alam kung matuturing ba niyang masama ang hangarin nito. Totoong madalas itong magsalita ng may selos at babala, ngunit sa maraming pagkakataon,
naramdaman din niya ang sinseridad sa pagprotekta nito sa kanya. Sa kabila nito, hindi niya maalis sa isipan ang posibilidad na baka may mga bagay tungkol kay Arel na hindi pa niya alam. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid nang hindi nanpapakita. Ngunit sa buong magdamag ay hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit niyan iniisip ang koneksyon ng mga ginagawa ni Padre Samuel at ng mga sinabi ni Arel sa kanya. Parang pareho silang may gustong iparating, ngunit magkaiba ang paraan at pananaw. Kung totoo ang sinabi ng matanda na mas lumalapit ang nilalang dahil sa kanya, ibig bang sabihin ay siya mismo ang dahilan kung bakit nagiging mas magulo ang paligid ng kumbento? Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa gawain sa kusina, nahuli niya si Padre Samuel na nakatingin sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Hindi ito ngiti ng pagbati tulad ng nakasanayan niya, kundi parang isang pagsusuri na para bang sinusubukang basahin kung ano ang iniisip niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong ngumiti, ngunit mabilis ding tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Elena na mas lalong naguguluhan. Sa gitna ng lahat ng tanong at misteryo, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Parehong may tinatago sa kanya si Arel at si Padre Samuel. At habang lumalapit ang pista, mas lalo siyang nakakaramdam na may mangyayaring hindi pangkaraniwan. Isang bagay na maaaring magbago ng buhay niya at ng mga taong nasa kumbento magpakailanman. Mabagal ang umagang iyon para kay Elena. Parang makapal ang hangin na dumadaloy sa loob ng kumbento habang isa-isa niyang tinutupi ang mga mantel para sa kapilya. Tahimik ang mga madre, abala sa kani-kanilang gawain, at sa pagitan ng mga yabag sa pasilyo ay sumisingit ang banayad na tunog ng kampanilya mula sa malayong bakuran. Sa kabila ng tila normal na ritmo ng araw, may bigat sa dibdib ni Elena na hindi mawala. Isang kutob na sa wakas ay may sasabog na bago at magbabago sa takbo ng lahat. Nang matapos ang kanyang gawain, nagpaalam siya sa Madre Superiora na maglalakan sandali sa hardin. Pinayagan siya nito at sinabihang mag-ingat sa araw na tumitindi bago magtanghali. Lumabas si Elena dala ang paypay at isang maliit na boteng tubig at doon sa pagitan ng santol at sampagita ay tumigil siya upang huminga ng malalim, umaasang lilinaw ang isip. Hindi niya na kailangang tumawag. Mula sa lilim, umusad ang isang presensyang pamilyar. Si Arel, mahinahon ng hakbang at ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng araw na tumatagos sa dahon. Wala ang lamig ng galit sa kanyang mukha at wala rin ang mapusok na pagbabantang ipinakita niya noong gabing hinarap niya si Padre Samuel. Sa halip ay may isang tahimik na determinasyon. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Bati niya ang pangalan ni Elena na tila panalangin at tumigil siya sa layo na hindi nakakasakal. Sapat upang magmukhang paggalang ang distansya. Sumagot si Elena at tinanong kung bakit pila kakaiba ang tingin nito. Sinabi ni Arel na narating na nila ang puntong hindi pwedeng puro pag-iwas at pakikiramdam ang gagawin. Kailangan na raw ng malinaw na pahayag mula sa kanya at mula kay Elena. Sa unang pagkakataon, inilahad ni Arel ang alok ng walang pasikot-sikot. Sinabi niyang matagal nang may hangganan sa paligid ng kumbento, isang luma at tahimik na kasunduan sa pagitan ng kanyang lahi at ng mga taong nagtatag ng haliging bato at pananalig. Hindi raw niya layong sirain iyon, ngunit may daan na maaaring lakaran kung gugustuhin ni Elena. Mayroong pinto sa gilid ng gubat, hindi pinto na gawa sa kahoy, kundi isang pag-ipit ng hangin at liwanag. Bukana ng isang lupang hindi hinahayaang magutom ang halaman, hindi pinababayaan ng gabi ang naliligaw. Doon niya gustong dalhin si Elena, hindi bilang bihag, kundi bilang panauhin at kung nanaisin nito bilang kasama. Hindi siya nagbitaw ng matatamis na pangako tungkol sa walang hangganang kaligayahan. Sa halip, totoo at tahimik niyang sinabi kung ano ang meron. Isang kapayapaang walang ingay ng lungsod,
isang pagkabusog na hindi hinihingi ang presyo ng pagod. Isang katahimikan na kapalit ay paglayo sa mundong nakasanayan. Pinakinggan ni Elena ang bawat salita na parang tinatahak ang mga ito sa isip. Hindi siya kumibo agad, tanging huni ng pipit at ang mahinang kaluskos ng mga butil ng lupa sa ilalim ng kanyang sandalyas ang humahati sa katahimikan. Naramdaman niyang umaangat ang kilabot at pagnanais, magkasamang umuuga sa kanya. Tinanong niya si Arel, tapat at walang paligoy, kung ano ang kapalit. Sa isang iglap, seryosong tumitig si Arel sa kanya at sinabing may dapat talikuran. Ang mga panatang pumirmi sa puso, ang ritmong bumubuo ng araw-araw. Hindi raw niya maaaring hilahin si Elena palayo kung ang kaluluwa nito ay nakagapos sa altar. Maari daw dumalaw si Elena sa kanilang lupain, ngunit upang manatili roon ay kailangang pumili. Ang salitang pumili ay parang isang mabigat na batong inilapag sa pagitan nila. Naramdaman ni Elena ang kalyo ng desisyong maaaring bumakas habang buhay. Inalala niya ang mga gabing humahaba ang rosaryo sa pagitan ng daliri, ang mga batang tinuturuan niyang magdasal, ang tahimik na tuwa sa simpleng kabutihang nagiging ugali kapag araw-araw na inuulit. Ngunit naalala rin niya ang bigat ng mga gabing may yabag sa pasilyo, ang mga gabing sumisingit ang malamig na simoy sa kanyang batok, ang pagsilip sa bintana at paghahanap ng isang anyong hindi tao, ngunit lumalapit sa kanya sa paraang tapat at delikado. Tinanong niya si Arel kung bakit siya. Maraming taong dumadaan sa kumbento, bakit siya ang pinili nitong bantayan? Huminga ng mabagal si Arel at sinabing may mga tunog ang puso na nakakaraping sa mga nilalang na tulad niya. Mga himig na hindi napapansin sa ingay ng daigdig. Sa unang araw pa lang daw, malinaw sa kanya ang himig na iyon kay Elena. May kislap ng tapang at lambing na sabay na tumatawag at nagtatanggol, bagay na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng mahabang taon ng panonood mula sa gilid. Hindi pa rin sapat kay Elena ang paliwanag. Humanap siya ng konkretong tanda. Kung totoo ang kanilang lupain, iparamdam nito sa kanya ang gilid ng pinto. Ayaw niyang lumakad na bulad. Ayaw niyang sumunod sa pangako ng walang pagdama. Tumango si Arel at sinabing hindi niya maaaring buong buo itong ipasilip, ngunit maari niyang dalhin si Elena sa hangganan, sa mismong alingawngaw ng daan. Noon din, tumindig ang hangin na parang may isa pang hiningang idinagdag sa paligid. Narinig ni Elena ang dahan-dahang pagliyab ng isang amoy na hindi gubat at hindi lungsod, parang sariwang tubig sa lupa na pinadaan sa sinag ng araw. Kumislot ang liwanag sa pagitan ng dalawang sanga ng santol at sa loob ng saglit na iyon, may naaninag siyang malabong larawan ng isang palayan na hindi nauubos, isang ilog na tila walang paakyat na agos, at mga mukha ng taong hindi tao, mararahas kung minamasdan mula sa malayo, ngunit mahihinahon kung lalapitan. Umiwalay ang tanaw at bumalik ang hardin ng kumbento na tila walang nabago maliban sa tibok ng kanyang pulso na dumadagundong sa tenga. Hindi puwersa ang dumapo sa balikat ni Elena kundi alok. Sinabi ni Arel na hindi niya hinihingi ang sagot na yon. Ngunit may hangganan ang pag-aabang. Hindi dahil siya ay madaling mainip, kundi dahil may mga batas sa pagitan ng dalawa nilang mundo. Kapag lalampas sila sa unang araw ng pista, magsasara ang pinto ng isang taon. At kung sakaling magpasya si Elena matapos noon, ibang landas na ang tatahakin at mas mabigat ang mabiging kapalit. Hindi nakakatakot ang tinig ni Arel habang sinasabi ito. Totoo lang at ang katotohanan ang nagbabadya ng panganib at pag-asa sa parehong hininga. Sumagi sa isip ni Elena ang mukha ni Padre Samuel. Ang paraan ng paghawak nito sa rosaryo, ang bigat sa mga mata kapag tumitingin sa kanya na parang may binabantayang hindi sinasabi. Kapag tipili siya, hindi lang si Arel ang dapat isipin. May komunidad siyang kasama. May mga batang nakatingin sa kanya sa klase. May mga kasama sa kumbento na umaasa sa ritmo at halimbawa ng bawat isa.
ngunit hindi rin maipagkakaila ang pagnanasang sumilip sa isang mundong hindi sa kanya at ang panunuksong may kasamang lambing na matagal na niyang pilit nilalagpas. Tinanong niya si Arel kung bakit ngayon niya ito inihahain. Sabi ni Arel, dahil sa wakas ay malinaw na sa kanya ang sarili at malinaw na rin kay Elena ang pagkakaiba ng pagtatanggol at pag-aari. Kung pipili si Elena, nais niyang piliin ito sa liwanag, hindi sa takot. Kaya ngayong umaga niya ito sinabi, habang gising ang mundo at hindi nagtatago sa gabi. Umaba ang katahimikan sa pagitan nila. Sa dulo nito, umupo si Elena sa damo at pinisil ang paypay. At sa boses na walang panginginig, ay sinabi niyang hindi siya tatakbo sa likod ng pangako upang takasan ang hirap. Kung aalis man siya, hindi iyon dahil gusto niyang umiwas, kundi dahil naniniwala siya na may mas makatarunang buhay na maaari niyang harapin. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang makita kung kayang umiral ang respeto sa gitna ng selos at takot. Kung kayang igalang ni Arel ang puwang sa pagitan ng kanilang mga mundo. Kung kayang panindigan ni Padre Samuel ang kabutihang sinasabi nitong tungkulin. Kung kayang manatiling buo si Elena sa harap ng dalawang hatak na sabay-sabay. Tumango si Arel, hindi masaya ngunit hindi rin sugatan ang mukha. Parang lalaking nakarinig ng sagot na maaari niyang tanggapin. Binigyan niya si Elena ng isang piraso ng manipis na dahon, tuyong-tuyong berde na may napakaliit na ugat na kumikislap. Kapag pinisil daw ni Elena yon sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo sa tabi ng santol, sa pansapit ng takip silim, hahawi ang hangin at bubuta ang anino ng pinto. Kung pipili siya, atawid si Arel mula sa kabila at sasalubungin siya. Kung hindi, mananatili ang dahon bilang paalala na may ibang paraan ng tahimik na pamumuhay na hindi kinakailangang iwan ang kabutihan. Bago siya naglaho, nagsalita si Arel sa tono na hindi na pag-aari, kundi paggalang. Kung anuman ang sagot ni Elena, hindi siya papasok sa kapilya nang walang pahintulot. Hindi siya lalapit sa kwarto nang walang tawag. Hindi niya hahawakan ang anumang bagay na para sa altar. Iyon ang pangako niyang bagong hangganan. At sa huling sandali, inamin niyang ang selos ay hindi patas. Ngunit iyon ang naging paraan upang mapansin niya na matagal na siyang nag-iisa sa gilid ng dalawang mundo. Marahang nagbago ang liwanag sa paligid at iniwan si Elena na hawak ang tuyong dahon, nakaupo sa gitna ng hardin na parang biglang lumaki at lumayo. Maghapong tahimik si Elena sa kanyang mga gawain. Hindi niya binanggit ang nangyari kahit kanino at piniling magbantay sa sarili niyang isip habang sinusundan ang ritmong matagal na niyang alam. Sa bawat tiklop ng tela, sa bawat paglagay ng bulaklak sa florera, sa bawat tunog ng kampanilya, sinusukat niya ang tibok ng puso. Kapag sumadsad ang hapon sa gilid ng langit at nagsimulang humaba ang anino ng santol, dinala niya ang sarili sa lugar kung saan siya at si Arel ay nag-usap. Itinago niya sa palad ang dahon, ramdam ang gaspang at ang bahagyang init na tila buhay. Huminga siya ng malalim at tumingin sa dulo ng pasilyo, kung saan minsan ay dumaraan si Padre Samuel, at sa halamanang kung saan palaging may paanyaya ang hindi kilalang pinto. At doon, sa mismong gitna ng dalawang tanawing iyon, pinakinggan niya hindi ang takot o ang pagnanasa, kundi ang himig na sinabi ni Arel na tanging mga tulad niya ang may dalang malinaw. Ang himig ng sariling puso na sa bandang huli ang tanging gabay kapag ang mundo ay nag-aalok ng magkabilang liwanag. Kinabukasan, matapos ang mahabang umaga ng paghahanda para sa pista, napagpasyahan ni Elena na kausapin si Padre Samuel. Hindi na niya kayang itago ang mga tanong at alinlangan na unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Alam niyang maingat siya sa pagpili ng oras, kaya inabangan niya ang sandaling mag-isa ang pari sa maliit na silid
kung saan ito karaniwang nagbabasa ng mga lumang aklat at tala. Kumatok siya at marahang pumasok, dala ang simpleng ngiti upang hindi agad mahalata ang bigat ng usapan na nais niyang simulan. Nag-alok si Padre Samuel ng upuan at tinanong kung may mahalagang bagay ba itong nais sabihin. Mabagal at maingat na inilahad ni Elena ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Arel. Mula sa unang gabing nakita niya ito sa hardin, sa mga babala at selos na ipinapakita nito, hanggang sa alok na sumama sa kanya sa isang mundong hindi niya maipaliwanag ng lubos. Hindi siya nagkulang sa detalye, kahit ang mga bagay na alam niyang maaaring magdulot ng pagdududa sa kanya. Habang nagsasalita siya, nananatiling tahimik si Padre Samuel. Nakayuko at tila iniipon ang mga salitang dapat sabihin. Nang matapos si Elena, tiningnan siya nito ng diretsyo, ang mga matay puno ng seryosong pagninilay. Hindi siya sinermonan o pinagsabihan. Sa halip, sinabi ni Padre Samuel na wala siyang balak pigilan si Elena kung saan siya magiging masaya. Hindi ako nandito para itali ka sa isang desisyon, aniya. Nandito ako para tiyakin na alam mo ang buong larawan bago ka pumili. Ipinaliwanag niya na sa loob ng maraming taon ng kanyang paninilbihan, nakatagpo na siya ng iba pang nilalang na gaya ni Arel. May ilan na tunay na nagmamalasakit sa tao. Ngunit mayroon ding ginagamit lamang ang kanilang kabighanian para sa sariling kapakinabangan. Hindi raw madali ang makilala ang pagkakaiba, ngunit sa mga nakaraang linggo, pinili niyang magmasid at maghintay ng tamang oras upang sabihin ang nalalaman niya. Ibinahagi ni Padre Samuel na matagal nang may ugnayan ang kumbento at ang nilalang sa gubat. May kasunduang huwag lalampas ang nilalang sa hangganan ng hardin at huwag makikialam sa buhay ng sinumang madre o pari, maliban na lamang kung may malinaw na pahintulot. Ngunit ang kasunduang iyon ay nababago kapag ang isang tao mula sa kumbento mismo ang pumili na tumawid sa kanilang mundo. Sa ganoong pagkakataon, wala nang magagawa ang simbahan o ang pari upang ibalik ang taong iyon sa dati nitong buhay. Sinabi niya ito nang walang pananakot sa tinig, ngunit ramdam ni Elena ang bigat ng katotohanan. Tahimik si Elena habang sinasabi iyon. Alam niyang hindi iyon simpleng babala lamang. Ito'y gabay mula sa isang taong sanay na sa ganitong uri ng pakikitungo. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Padre Samuel na nagpapasalamat siya sa pagiging tapat nito. Ngunit iginiit din niyang hindi niya gustong pumili batay sa takot o haka-haka. Gusto niyang maramdaman at makita mismo kung alin ang tama para sa kanya. Tumango si Padre Samuel at sinabi na kung iyon ang desisyon niya, nirerespeto niya ito. Binigyan niya si Elena ng payo. Kung sakali mang dumating ang oras na magpasya ka, siguraduhin mong malinaw ang dahilan. Dahil sa sandaling tumawid ka, hindi mo na mababalikan ang parehong daan. Naging mas magaan ang loob ni Elena matapos ang usapang iyon, kahit may bigat pa rin sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon, pumunta siya sa hardin at tumingin sa punong santol. Iniisip ang alok ni Arel at ang sinabi ni Padre Samuel. Para sa kanya, tila ito isang pagtitimbang ng dalawang anyo ng kalayaan. Ang isa ay may kasamang pangako ng katahimikan at kasaganaan. Ang isa naman ay may kasamang tungkulin at pananampalataya. Alam niyang hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon at iyon ang nagpapahirap sa kanya. Hindi lamang ito pagpili ng landas, kundi pagpili ng kung sino siya sa mundong ginagalawan niya. Ilang sandali pa, lumitaw si Arel mula sa gilid ng punong akasya. Tahimik siyang lumapit at tumigil sa ilang hakbang mula kay Elena. Walang mga galit na salita ngayong gabi. Sa halip, tinanong niya kung nadesisyonan na ba nito ang alok. Tiningnan siya ni Elena at sinabing hindi pa, ngunit handa siyang pag-usapan ito ng malinaw. Ipinaliwanag niya na hindi siya aalis nang walang basbas ni Padre Samuel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang sirain ang relasyon at tiwala sa loob ng kumbento.
Nagulat si Arel sa sinabi niya, ngunit hindi nagpakita ng pagtutol. Matagal silang nagtitigan na para bang sinusukat ang isa't isa bago marahang tumango si Arel. Sinabi niyang kung iyon ang kondisyon ni Elena, handa siyang harapin si Padre Samuel at pakinggan ang nais nitong sabihin. Sa huling bahagi ng gabing iyon, nagkasundo silang tatlo, si Elena, si Arel at si Padre Samuel, na magkikita sa hardin sa loob ng ilang araw upang malinawan ang lahat. Wala nang pagtatago, wala nang lihim na usapan sa gilid ng pasilyo o sa ilalim ng anino ng puno. Isang bukas na pag-uusap kung saan nilalatag ang lahat ng panig at hahayaang si Elena mismo ang magpasya. At habang papasok siya sa kanyang silid ng gabing iyon, ramdam niyang isang mahalagang yugto na ang kanyang haharapin, isa na hindi na maibabalik sa dati anuman ang maging resulta. Pagsapit ng araw ng kanilang napagkasunduang pagkikita, magaan ang simoy ng hangin, ngunit ramdam ni Elena ang bigat ng inaasahang pag-usap. Maaga pa lamang ay gising na siya, tahimik na inihanda ang sarili para sa isang araw na alam niyang magdadala ng malinaw na direksyon sa kanyang kinabukasan. Sa buong umaga ay abala siya sa mga gawain ng kumbento, ngunit sa likod ng bawat galaw ay ang patuloy na pagpintig ng kanyang puso, dala ng kaba at pag-asa. Alam niyang hindi ito magiging simpleng pag-usap lamang. Isa itong pagtitimbang ng lahat ng damdaming itinago, mga pangakong binitiwan, at mga hangaring hindi pa lubusang nasasabi. Pagsapit ng dapit hapon, nagsimulang magdilim ang kalangitan at dahan-dahang lumamig ang paligid. Mula sa bintana ng kanyang silid ay tanaw niya ang hardin kung saan magaganap ang kanilang pag-uusap. Tahimik ang paligid, ang mga dahon sa punong santol ay bahagyang gumagalaw sa banayad na hangin at ang amoy ng mga bulaklak ay kumakapit sa hangin na para bang nais gawing payapa ang gabing iyon. Mula sa pasilyo, dumaan siya at nakasalubong si Padre Samuel na walang ibang bitbit kundi ang kanyang rosaryo. Walang salitang binitiwan, tanging isang tango lamang na may kasamang seryosong tingin na nagsasabing handa na siya sa anumang mangyayari. Pagdating nila sa hardin, naroon na si Arel, nakatayo sa ilalim ng punong akasya. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang anyo, nagbibigay ng kakaibang kinang sa kanyang balat at mas lalyong nagpapatingkad sa matalas ngunit malungkot na titig. Hindi agad nagsalita ang dalawa. Si Elena ang unang lumapit, piniling ilagay ang sarili sa gitna nila upang walang makaramdam ng pangunguna o pang-aagaw ng pagkahataon. Malalim ang kanyang hininga bago siya nagsalita. Sinabi niya na ang gabing iyon ay para malinawan ang lahat. Ayaw niyang magpatuloy sa isang sitwasyon kung saan pareho silang nagtatanim ng hinala at selos na walang malinaw na batayan. Tumingin siya kay Arel at hiniling na igalang nito ang kanyang ugnayan sa loob ng kumbento. Ipinaliwanag niyang mahalaga sa kanya ang tiwala ng mga taong kasama niya at hindi niya iyon kayang sirain. Nang matapos siya, si Arel naman ang nagsalita. Walang galit sa kanyang tinig, bagkus ay may halong pag-unawa. Sinabi niyang kung iyon ang hinihingi ni Elena, handa siyang tanggapin at susubukan niyang hindi hayaang mangibabaw ang selos sa tuwing makikita niya itong kasama si Padre Samuel. Ngunit malinaw din niyang sinabi na ang pag-aalala niya ay hindi maglalaho sapagkat likas sa kanya ang protektahan ang mga taong pinahahalagahan niya. Pagkatapos ay lumingon si Elena kay Padre Samuel. Tahimik lamang itong nakikinig mula sa simula, ngunit ngayon ay siya naman ang nagsalita. Inamin niyang noong una ay nagdadalawang isip siya sa pagkatao ni Arel. Dala na rin ng kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng kumbento. Ngunit sa mga nangyari nitong mga araw, nakita niya na hindi simpleng kapritso lamang ang damdaming ipinapakita ng engkanto. May tunay itong malasakit kahit minsan ay dumadaan sa anyo ng matinding pag-aari. Kaya't bilang tugon, sinabi niya kay Arel na handa rin siyang igalang ang hangganan.
basta't hindi nito ilalagay sa panganib ang buhay ni Elena o ang kapayapaan ng kumbento. Nagpatuloy ang pag-uusap hanggang sa mabuo ang kasunduan. Walang lihim na pagtatagpo sa dilim, walang puwersahang paglapit sa mga oras na hindi nais ni Elena, at walang pagtatago ng anumang bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng bawat isa. Sa bawat pangungusap na nabubuo, tila unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ni Elena. Para bang sa unang pagkakataon, nakahanap siya ng gitna kung saan hindi niya kailangang pumili kaagad, isang espasyong may malinaw na mga tuntunin ngunit bukas pa rin sa posibilidad ng mas malalim na koneksyon sa hinaharap. Nang matapos ang usapan, tumingin si Arel kay Elena at nagpaalam na magbabalik siya sa kanyang mundo sa ngayon. Ngunit nangako siyang darating sa mga oras na kakailanganin siya, basta't siya ay tatawagin. Si Padre Samuel naman ay tumango bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon at nagpaalam na babalik na sila sa loob upang magpahinga. Habang naglalakad si Elena pabalik sa kumbento, ramdam niya ang kakaibang ginhawa. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit sa gabing iyon, natutunan nilang tatlo kung paano magkasabay na huminga sa iisang paligid nang walang sinumang nasasakal. Pagpasok niya sa kanyang silid, dumungaw siya sa bintana at tumingin sa direksyon ng punong akasya. Wala na roon si Arel, ngunit sa hangin ay tila naroroon pa rin ang kanyang presensya. Hindi bilang bantay na puno ng selos, kundi bilang isang kaibigang handang maghintay hanggang sa oras na siya mismo ang magdesisyon kung saan niya nais dalhin ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakatulog si Elena nang may payapang ngiti sa labi. Makalipas ang ilang buwan mula nang magkasundo silang tatlo, mas naging payapa ang araw-araw sa kumbento. Naging abala si Elena sa kanyang tungkulin at sa kabila ng dami ng gawain, napapansin niyang mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Wala na ang bigat ng tensyon sa pagitan ni Arel at ni Padre Samuel. Kapag dumadalaw si Arel, dumarating siya sa anyong tao at laging dala ang mga bulaklak na hindi tumutubo sa karaniwang hardin. O kaya na may mga prutas na may tamis na hindi pa natitikman ni Elena kailanman. Dumadalaw lang siya sa mga oras na alam niyang wala siyang istorbuhin na gawain at laging nagpapaalam bago umalis. Minsan makikitang nag-uusap sila ni Padre Samuel sa gilid ng hardin, tahimik ngunit may halong biro sa kanilang mga mukha. Tanda na natutunan na nilang iwasan ang dati nilang mainit na banggaan. Sa kumbento, napansin din ng ibang madre ang pagbabago kay Elena. Mas madalas siyang ngumiti at tila may bagong sigla sa kanyang mga mata. Kapag tinatanong siya kung may dahilan, mumingiti lang siya at sinasabing mas magaan lang ang kanyang puso ngayon. Hindi niya kailanmang binanggit ang mga detalye. Alam niyang may mga bagay na mas mabuting manatili na lang sa kanya. Ngunit sa tuwing mag-isa siya sa hardin at mararamdaman ang banayad na simoy ng hangin, alam niyang may mata pa rin nakabantay sa kanya mula sa kabilang mundo. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa paligid ng kapilya, lumapit si Padre Samuel, dala ang isang maliit na basket ng pinatuyong halamang gamit sa insenso. Umupo ito sa malapit at sinabing may nais lang siyang iparating. Aniya, natutuwa siyang makita na natutunan ni Arel na igalang ang hangganan at mas nagiging maingat sa kanyang mga galaw. Aminado siyang hindi niya ito inasahan noong una, ngunit sa paglipas ng panahon ay nakita niyang may tunay na malasakit si Arel kay Elena. Dagdag pa niya, hindi madalas mangyari na ang dalawang magkaibang mundo ay nagkakasundo, ngunit sa pagkakataong ito, parang may bagong simula na nabuo sa pagitan nila. Sa mga sumunod na linggo, naging parang bahagi na ng normal na buhay ni Elena ang mga pagdalaw ni Arel. Minsan ay nakaupo lang sila sa ilalim ng puno, nag-uusap tungkol sa mga bagay na wala namang kinalaman sa alok nitong sumama sa kanya.
Minsan, dala ni Arel ang mga kwento mula sa kanyang mundo. Mga nilalang na matagal nang naninirahan doon. Mga lugar na tila larawan lamang sa imahinasyon. At mga kwentong puno ng hiwaga ngunit may halong katotohanan. Sa bawat salaysay, nakikita ni Elena na hindi lamang selos o pag-aari ang nagtulak kay Arel na lumapit sa kanya, kundi isang tunay na kagustuhan na makilala siya ng mas malalim. Isang gabi, pagkatapos ng misa, naglakad si Elena sa hardin upang magpahinga bago matulog. Tahimik ang paligid at tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag sa landas. Sa ilalim ng punong santol ay naroon si Arel, nakaupo at tila naghihintay. Umupo si Elena sa tabi niya at ilang sandali silang nanahimik, pinagmamasdan ang mga bituin. Sabi ni Arel, natutuwa siya na sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili si Elena sa kanyang mundo ngunit hindi isinara ang pintuan para sa kanya. Tinanong niya kung may pagkakataon bang balang araw ay gugustuhin nitong tumawid. Ngumiti si Elena at sinabing hindi niya masasagot iyon ngayon, ngunit alam niyang hindi rin niya tuluyang isasara ang posibilidad. Sa mga huling linggo bago matapos ang taon, naging mas kampante na si Elena sa bagong balanse ng kanyang buhay. Mayroon siyang mga taong mapagkakatiwalaan. May kaibigang nagmumula sa mundong hindi kayang abutin ng iba at may pari na handang igalang ang kanyang mga desisyon. At higit sa lahat, natutunan niyang may mga koneksyon na hindi kailangang madaliin. Ang mahalaga ay ang paggalang at pagtanggap sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Isang araw, habang abala siya sa pagtatanim ng bagong punla sa hardin, sumilip si Padre Samuel mula sa pasilyo at nagbiro na baka dumami na ang mga bulaklak sa kumbento dahil sa mga dalang regalo ni Arel. Natawa si Elena at sa isang iglap ay napagtanto niyang hindi niya inaasahang magtatapos ang lahat sa ganitong paraan, hindi bilang isang kwento ng pagpili kung sino ang pipiliin, kundi bilang kwento ng 3 taong natutong magbigay at tumanggap ng walang hinihinging kapalit. At sa bawat hapon na sumasapit, habang nakaupo siya sa hardin at pinagmamasdan ang paglipas ng araw, alam niyang anuman ang hinaharap, hindi na siya muling mabubuhay sa takot o alinlangan. Sa halip, haharapin niya ito ng may kapanatagan, dala ang tiwala na sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, natagpuan niya ang sarili niyang lugar.